Magandang araw, narito ang latest update natin sa tropical storm na si Christine na may international name na Trami. Nagpalabas po ng Tropical Cyclone Bulletin number 12 ang Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga. So dito sa latest satellite image animation makikita natin offshore o nasa dagat pa rin yung tinatayang sentro ng tropical storm na si Christine. Subalit yung makapal na ulap nito simula pa nga kahapon ay nakakaapekto na sa nakararaming bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kanina alas 10 ng umagang sentro ng tropical storm na si Christine ay tinatayang nasa layong 255 kilometers ang layo, silangan ng Baler, Aurora. Taglay ng bagyo ito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Yung pagbugso naman aabot hanggang 105 kilometers per hour. Sa ngayon kumikilos ito sa direksyong north-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, lokasyon at lakas ng bagyong si Christine, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa mga lugar na naka-highlight ng yellow sa ating mapa. Ang mga lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang Cagayan kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Ganon din dito sa may bandang Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan at dito sa Metro Manila nakataas na rin po ang warning signal number 2. Gayon din sa may bandang Cavite, Laguna, Rizal, sa Quezon, kasamang Pulilo Island, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes, Albay at dito sa northeastern portion ng Sorsogon. So yung mga lugar na may warning signal number 2, patuloy pa rin makakaranas ng masungit na panahon. Pag sinabi natin masungit na panahon, mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas o mababang lugar. Pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga ilog na posibleng tumaas ang mga level ng tubig, umapaw dahil sa patuloy na pag-ulan. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nag-uulan sa kanilang lugar. Samantala, wind signal number 1 naman nakataas sa mga lugar na naka-highlight ng light blue sa may bandang Batanes, dito rin sa may bandang Batangas, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Sarumblon, Calamian Island, natitirang bahagi ng Sorsogon, sa Masbate kasamang Ticao at Burias Island. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Visayas area, Aklan, Capiz, Antique kasamang Caluya Island, Iloilo, Guimaras, dito sa northern portion ng Negros Occidental at northern portion ng Negros Oriental, northern and central portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island at Camotes Island, sa may bandang Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Warning signal number 1 din, bandang Mindanao area, particular na sa Dinagat Islands, Surigao del Norte kasamang Siargao at Bukas Grande Group. Yung mga lugar na may warning signal number 1 naman, patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. At gaya na nabanggit natin kanina, doon sa lugar na may warning signal number 2, nandiyan pa rin yung mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, habang yung mga hangin naman pwedeng makasira ng iba't ibang struktura, mga bahay na gawa sa magagaan na materyales, yung mga ilang uri ng pananim ay pwedeng matumba, mga poste ng kuryente pwede rin pong matumba. So sa mga kababayan natin na nandito sa mga lugar na may warning signals number 2 and 1, ilang araw na tayo nagbibigay ng babala. Sana po sa mga oras na ito ay nakapag-imbak na sila ng mga supplies for the next 2 days at patuloy ngayong ugnayan nila sa kanilang local government at local DRR officials para sa mga patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. And as much as possible, ngayong araw, bukas hanggang Biyernes, manatili lang po sa loob ng inyong bahay kung walang importanteng gagawin, kung may iwasan nating lumabas para may iwasan yung mga peligro ng paparating na bagyong si Christine. Ngayon, ano nga ba inaasahan natin pagkilos nitong naturang bagyo? Kailan ba magla-landfall? So, ito yung current location ng bagyong si Christine, offshore pa rin or yung sentro, nasa karagatan pa rin. Pero pinakita nga natin kanina, yung makapal na ulap nito, sakop ng buong Luzon, nakararaming bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin na posibleng mamayang gabi ay ma-upgrade or mas lalong lumakas pa ito, possibly severe tropical storm category bago mag-landfall dito sa may bandang Isabela area. Pero, ulitin po natin, yung area probability nagpapakita na posible pa rin may mga senaryo na hindi natin niro-rule out na pwedeng somewhere over the Cagayan or possibly the northern part of Aurora, posibleng mag-landfall ang bagyo, yung sentro ng bagyo. So itong lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora, dapat po handa sa
posibleng landfall scenario. At yung mga lugar na binanggit natin na may warning signals number 2 and 1, dapat handa na po sa mga oras na ito sa paparating na bagyo. Inaasahan naman natin na simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, tatawarin ng sentro ng bagyong si Christine itong bandang Northern Luzon area. At bagamat yung sentro tatawid sa Northern Luzon area, inaasahan natin, nandiyan pa rin po yung babala natin sa mga ilang bahagi, ilang lalawigan, Central and Southern Luzon at maging ilang bahagi ng Visayas na maapektuhan pa rin po ng bagyo. So, hindi lamang po yung binanggit ko kanina 3 lalawigan dapat maghanda, no, yung posibleng unang tamaan, kundi, ulitin ko, lahat ng lugar na may warning signal. And then, titingnan natin yung forecast track, posibleng sa darating na Biyernes, halos nasa northwestern boundary na to ng ating air responsibility, no? Biyernes ng umaga. And possible, Biyernes ng hapon hanggang gabi, tuloy itong lalabas ng ating air responsibility. Pero dahil napakalawak ng bagyo, kahit po lumabas ito ng PAR sa darating na Biyernes, posible pa rin tayong may warning signal dito sa western section ng Northern at Central Luzon. Kaya tantabayanan po natin mga kababayan yung 3-hourly update na po natin sa bagyong si Christine dahil nga inaasahan natin na posibleng maglandfall at tumoy ang bagyong ito. Ngayon sa darating naman na Sabado ng umaga, tuloy na itong lalayo sa boundary ng ating air responsibility at bagamat inaasahan natin itong posible pang mag-develop into typhoon category na bagyo, inaasahan natin itong tuloy ang kikilos dito sa either the southern part of China or towards the Vietnam area. So ang ating pong forecast track nananatili noong mga nagdaang araw, halos same scenario, pero inuulit ko po every 3 hours magbibigay tayo ng update. Kung magkakaroon ng pagbabago sa pagkilos, intensity, posibleng magkaroon din ng pagbabago sa warning signal at sa mga inaasahan nating paulan at lakas ng hangin sa mga babanggitin kong lugar sa mga susunod na slide ng presentation na ito. In terms of paulan, ano nga ba inaasahan natin? Ngayong araw, may mga pag-ulan tayong inaasahan na posibleng umabot ng more than 200 millimeters sa Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, Quezon, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, heavy to intense rains naman ngayong araw, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa buong Ilocos Region, sa Rizal, Albay at Sorsogon. Moderate to heavy rains naman ngayong araw, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabar Zone, sa Metro Manila, sa Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Island, Masbate at Northern Samar. Bukas naman may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan, more than 200 millimeters of rain, intense to torrential, Pangasinan, Zambales and La Union. Moderate to heavy rains, heavy to intense sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at sa Cordillera Administrative Region at Bataan. Moderate to heavy rains, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa darating na Biyernes naman, inaasahan natin, bagamat wala tayong inaasahan na heavy to intense or torrential rains, meron pa rin tayong inaasahan na moderate to heavy rains sa Pangasinan, Zambales at La Union. So ulitin po natin yung paalala, no? Sa mga lugar na binanggit natin na posibleng makaranas ng mga ganitong amount ng ulan, posible po yung mga pagbaha sa low-lying areas, pagbaha sa mga komunidad na malapit sa gilid ng tabi ng ilog, at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Samantala, yung mga posibleng pabugso-bugsong malalakas na hangin, aside sa lugar na may tropical cyclone wind signals number 2 and 1, may mga lugar din outside the warning area na posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ngayong araw, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Bukas naman sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Davao del Sur at Davao Oriental. Samantala sa darating naman na Biyernes, may mga pagbugso ng hangin inaasahan. Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yung mga pagbugso ng hangin, pwedeng makapagpatumba nga ng mga ilang uri ng pananim, pwedeng makasira ng mga ilang bahay na may nagawa sa mga magagaan na materyales, at pwede rin makapagpatumba ng mga ilang poste ng kuryente. No? So, ganun yung paalala natin. Sa kasagsagan po ng bagyo, simula ngayong araw hanggang bukas, as much as possible, stay indoors. Kasi yung mga matutumbang, for example, poste ng kuryente, ay pwedeng magdulot ng pinsala sa atin. And then also, yung mga pananim, yung mga debris mula sa mga nasirang bahay ay pwede rin makasakit po sa ating mga kababayan. No? Now, in terms of
pag-ahalo ng karagatan or storm surge naman ang pag-usapan natin. Pag may approaching na bagyo, ang storm surge karaniwang nararanasan sa mga coastal areas na exposed sa paparating na bagyo. Makikita natin dito naka-highlight ng yellow itong Camarines Sur, itong Birac, itong orange naman sa itong Pulilo Island, Quezon, Aurora, Isabela, Cagayan, and some parts of the Babuyan Island. And yellow dito sa Ilocos region, maging dito sa may bandang Zambales area. Posibleng makaranas po ng mga pagtaas ng alon, dulot nga ng paparating na bagyo. So as much as possible sa mga kababayan nating mga isdat may maliit na sakyang pandagat, ay hindi na po papayagan po malaot sa anumang areas na ito. Lalong-lalo sa mga karagatan na may warning signal. Manatili pong onshore muna tayo, no? At hintayin nating lumipas na yung bagyo bago tayo muling pumalaot. At gaya nga na po ng bagit natin, every 3 hours magbibigay tayo ng update sa bagyong si Christine, maging sa mga forecast rains at strong winds natin and sea condition. Ang susunod nating tropical cyclone bulletin ay papalabas mamayang alas 2 ng hapon. Samantala, ang susunod naman nating live na press briefing ay papalabas mamayang alas 5 ng hapon. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.